Isang Indian content creator ang mas nakikilala sa Filipino-Canadian community dahil sa mga video na madalas itinatampok ang kultura at mga negosyong Pilipino. Ang kanyang kwento sa report ni Teresa Redula. Tuwing buwan ng Hunyo, ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Filipino Heritage Month. Pero hindi lamang mga Pilipino ang nakikisaya sa mga festival. Mayroon ding mga wala mang dugong Pinoy pero Pinoy at heart. Sa kilalang cafe na ito sa Toronto, tampok ang mga Pinoy items gaya ng ube latte, siomai at lumpia. At isa sa mga umuorder sa wikang Filipino, Order po ako ng isang lumpia. karaniwan daw hindi inaasahan ng ilang kababayan. Pinaka-common talaga yung nag-i-English sila. Yung sagot nila English pa rin. Kahit na Tagalog ako ng Tagalog. Common questions talaga, Pilipino ka ba? Anong lahi mo? Yung mga magulang mo, ganyan. Saan ka lumaki, ganyan. Bilang isang Indian na born and raised sa Pilipinas, masasabi raw agad ni Kush kung authentic Filipino food ang hinahain ng restaurant. Doon ako lumaki eh. Doon ako pinanganak eh. So alam ko talaga kung ano ang lasa ng authentic na Filipino. Dito kasi sa Canada kasi, or I guess anywhere we go, parang nagiging westernized na yung Filipino cuisine. They want it parang westernized kasi para maka-attract ng iba't ibang lahi. To Philippines, wala. Filipino breakfast, meron. This is Almusal Diaries. Tara, mga unta. Mahigit isang taon pa lamang nang simulan niyang idokumento sa social media ang hilig sa pagkaing Pinoy, na ngayon mayroon ng mahigit 250,000 followers sa TikTok. Initially talaga, Indian content talaga yung start ko. But kasi I felt like yung connection with the Indian culture community kulang eh. Just one day parang naisipan ko why not do Filipino content. And the silly videos lang, parang yung mga, just random videos. And my first 3 videos went viral. Aniya, paraan din daw ang paggawa ng content para mapanatili ang koneksyon niya sa bansang sinilangan at mabigyang suporta ang mga negosyong Pilipino lalo ngayong Filipino Heritage Month. As a small business owner, they really help us a lot. Yung mga market nila, minsan, I think 20-30% na pupunta sa amin, they inspire yung contents. Parang, lalo yung mga mukbang. Magmumukbang ba tayo? Ayon din kay Kush, hindi raw maiiwasan ang mga negatibong komento mula sa ilang Pilipino na may tono ng racism laban sa mga mula India. Lalo na yung mga medyo may mga edad na mga tita, titos, or mga lola, lolas, medyo matalas yung mga dila nila eh. Sanay na ako eh. Sanay na ako. I really don't feel bad about it, but what I do is, since I have this platform, a lot of people are following me. I try to educate them as much as I can. Ayan, so unang-una kukuha tayo ng ating roti, no? Kung tawagin sa language namin. Ipinagmamalaki ni Kush ang pagiging Indian at ang kinalakihan sa Pilipinas. At ngayong Filipino Heritage Month, patunay ang kanyang kwento na hindi naiiwan ng kultura sa kung saan ka ipinanganak. Dala rin ito saan ka man pumunta. Isa lang tayong lahat. We're all one. Ma-Filipino man, ma-Indian man. Those are just labels. Kumbaga, let's all be welcoming. 'Di ba? Let's all be open-minded and let's all parang stay away from negativity and toxicity. Teresa Redula, Omni News, Toronto.